Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, Alden Richards and Miss Catherine Bernardo spotted na magkasama sa isang restaurant. Ano nga ba ang mga ganap? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about Mr. Alden Richards kasi pinagpipiestahan ng mga chismosang kapitbahay ang series of cryptic post ni Alden Richards na naging takaw pansin sa social media. Kung noon ay naging controversial, ang kanyang medyo mas malalim naman ang hanas niya ngayon tungkol sa mental health at red flags. Pa-quote ni Alden, sabi niya, "First rule of mental health, learn to distinguish who deserve an explanation, who deserve only one answer, who deserve absolutely nothing." Sabi niya. Sinundan pa ito ng makahulugang post na ignore red flags because you want to see the good in people will cost you later. Dahil dito, iniintrigang may pinagdadaanan daw ang aktor. May mga magmamahadera pang nagsabing nag-i-emote raw ang aktor dahil nasaktan ito dahil pinaasa. Ito ang samot-saring reaksyon ng ilang mga netizen sa kanyang cryptic post. Sabi dyan, daming hanash. And then meron din po nag-comment, sabing ganon, friend zone, may something talaga to, may pinagdadaanan at may gustong patunayan. Paborito niya lang naman ang mga screen cap ng quotes. Baka wala namang personal reason. Sabi niya, lol. And then, it's another go and mind your own business. Ano man ang pinagdadaanan mo, Alden, sino man ang nakasakit sa'yo, sana malampasan mo yan. Tandaan mo, mabuti kang tao at madami pang mas deserving sa time at love mo. Stay strong. Next step, unfollowing people. Haha, sino daw ang red flag? Baka gusto lang niya ng quote, di naman necessarily may pinariringgan. Takbo mo na lang yung frustration mo, Alden. Umasa siya or pinaasa siya. Hayaan na natin if this way of coping kesa sa mental health ng tao. So, ganito po yung mga komento ng mga netizen. But of course, syempre, inaabangan din ang ilan sa mga balitang papasok di umano itong si Miss Catherine Bernardo sa loob ng bahay ni Kuya. Palakas ng palakas ang clamor ng fans ng netizen sa online world sa gawing house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition si Catherine Bernardo. Grabe yung ginagawang pag-ship ng cyber netizen na papasukin sa bahay ni Kuya si Catherine, ha? Nakakaloka, parang atat na silang ikulong kahit isang araw lang sikat kasama ang PBB housemate. Parang gustong-gusto nilang bantayan ang bawat kilos ng kapamilya actress at makita kung anong ginagawa ni Catherine pag wala itong ganap sa labas at nasa house lang. Komento ng netizen, total halos lahat naman daw ng boys sa bahay na ay bet sikat, maging ang mga girls ay idol din siya. Mas maganda raw makita ang reaksyon ng housemate kapag nakita nilang nasa loob ng bahay ni Kuya ang bias nilang ang kanilang actress. So, pinag-uusapan din ngayon ng ilan sa mga photos na lumabas dahil spotted nga itong si Miss Catherine at Alden Richards sa isa pong restaurant, ano? At ito po ay posted ng ilan sa mga nakakita po sa kanila. Nakatalikod silang dalawa, pero sa side view makikita mo na Alden Richards ang ang side view. Ganon din kay Miss Catherine. Ang aking base po sa akin pong research, ito po yung ganap kung saan pagkatapos pong umattend ni Miss Catherine Bernardo ng celebration, birthday celebration ng anak ni Miss Maha Salvador. Ito po yung balita, yun nga, medyo nagkita itong si Catherine at Alden Richards. Ito po yung isa sa mga ibig sabihin niyan na hindi totoo talaga na dead man sila sa isa't isa. Talagang base po kasi sa mga nakakakita sa kanila, may mga pa sila may mga secret na pagtatagpo silang dalawa. Why, kung iisipin natin, wala namang masama kung magkita silang dalawa kasi magkaibigan naman sila, 'di ba? At the same time, hindi rin maiiwasan na baka mamaya magulat na lang tayo, may bago na pala silang proyekto. So, yun pa yung abangan natin. And for that, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang komento mula po sa isang netizen. Una, sabi po ni Miss
actor Christian Vergara. Sa totoo lang, kahit tahimik ang Kat din ngayon, hindi may kakailana sila pa rin ang pinakasikat na artista sa kanilang network. Ika nga, Kat din is private but not secret. Ayan. So, ito yung kanyang comments with regards to this. Sabi ni Ma'am si Raquel, go Alden, go Catherine, lalo pa sana kayong sumikat. Deserve nyo ang more blessings to come. Pareho kasi kayong mabait at may malasakit sa kapwa. Yan. So, ito yung kanyang komento with regards to this naman, ano. Another one. Sabi ni Miss Amelia Ambas, wow, galing naman, Idol Alden. May natulungan uli siya na nagtapos pa ng pag-aaral. God bless, Idol. Ayan. So, kasi yun po talaga yung purpose ni Alden. Why meron po siyang, mga ginagawang pagtulong sa mga estudyanteng walang kakayahan. Sabi ni Miss Amelia, so ang dami po talagang mga humahanga dun sa mga ginagawa ni Mr. Alden Richards na hindi ginagawa ng lahat ng artista, ha. Dito po sa showbiz, ha, iilan lang ang gumagawa niyan. Sabi ni Miss Herminia Mangilan, sabi niya, tuloy pa rin yan, maraming gusto mag-direct kay Catherine, siya lang ang umaayaw. And sabi niya, ha, wala naman tayong lahat kung sino ang kasama ni Kat. Importante, wala siyang inaapakan ng tao. Ayan. So, ito yung kanyang comments dito. Totoo naman, kahit naman talaga sino makasama niya sa proyekto niya or kung sino man yung mga kasama niya. As long as na wala naman talaga siyang sinasaktang tao, why not? Sabi ni Miss Lourdes, tuloy ba yung Elena ni Catherine kasi nag-resign na si Olivia Lamasan? Kung sakali, sino na ang magdidirect ng movie ni Kat? Actually po, yun nga rin po yung inaabangan nating lahat, 'di ba? Parang meron siya movie na yun, pero parang they are not yet ready para dun sa character talaga kasi medyo deep kasi yung character na yan, eh. Sabi ni Mr. Renato Sayan, if we look at carefully sa timeline, yes, it's 2024, yet people quick to jump into conclusion that it was Catherine cause of his depression without carefully analyze everything. Nakakalungkot lang kahit ganito tuloy pati solid ng Kat din. Sabi niya, dahil sa sinabi ni OD na November or December daw, naging sikat at mayor daw, iniwan na sa ere si Kat, ni Kat si Alden, kaya naging depressed. Alden fans connected it from November to May kasi sabi ni Alden, it took 6 months to get over sa depression niya. Pero walang nakakaalam when it all started. Basta ako, base sa interview ni Joro sa mga taga-Pe People, may ibinunyag nga si Alden doon. Sabi ni Sir Renato, by the way, Boop-Yap is part of Catherine's glam team and Boop-Yap is very good friend of mine. Nagkakakilala kami ni Boop dahil din kay Joros. Matagal kong kaibigan si Joros kaya naging friends ko din yung glam team ni Kat. Ako kasi personal tour guide nila ang pag namama siya. So for those doesn't know that Till Catherine and Alden are those people quick to jump into assumption, blaming Catherine and vice versa. Some of Kat fans also blaming Alden, mock his depression, now chaos to the fandom. Instead of blaming each other, why don't we take a pause and think our post in social media? We are all fans, just a fan. We are not there. Ayun, totoo naman, 'di ba? Parang nakakadagdag pa ang ilan sa mga pambabash kay Alden dun sa depression na kanyang naranasan, 'di ba? So anyways, maraming salamat sa mga comments ninyo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.